Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na narito tayo ngayon upang pag-usapan ang isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas. Sa ating video na ito, tatalakayin natin ang paggamot at linis. Ang katawan at isip, ang Espiritu Santo ay nagdadala ng maraming kapayapaan, kalusugan at malakas na proteksyon sa ating buhay. Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na nagdudulot ng pag-aalala at kalituhan. Ang mga ito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa ating isip, kundi pati na rin sa ating kalusugan at kabuuang kalagayan. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, ating tatalakayin kung paano ang Espiritu Santo ay nagdadala ng kapayapaan at proteksyon sa ating mga buhay. Ang ating katawan at isip ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ang ating katawan ay tahanan ng ating espiritu, at ang ating isip ay ang ating daan tungo sa mas malalim na pag-unawa at koneksyon sa ating Panginoon. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nababahala, ang Espiritu Santo ay naririyan upang tayo'y ihandugan ng kapayapaan. Ating isaisip na ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang estado ng pagiging na nagbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at determinasyon. Madalas natin marinig na ang ating katawan ay dapat alagaan, at ito ay totoo. Sa mga pagkakataong tayo ay nauubos na ng lakas, ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng bagong sigla. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, maaari tayong humingi ng tulong at gabay upang maabot ang kalusugan hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa ating kaluluwa. Sa bawat pagdadasal at pagninilay, tayo ay lumalapit sa Kanya at humihingi ng Kanyang presensya sa ating mga buhay. Ngunit, paano nga ba tayo magkakaroon ng tunay na kalinisan sa ating isip? Ang mga negatibong saloobin, pagkabahala, at takot ay mga hadlang upang maranasan natin ang kapayapaan na dala ng Espiritu Santo. Sa ating pag-uusap ngayon, ating tatalakayin ang mga hakbang na maaari nating gawin upang linisin ang ating isip at maging bukas sa mga biyayang handog ng Espiritu Santo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdadasal at lumalapit sa Diyos, tayo ay nagiging mas malinis sa ating isip at damdamin. Mahalaga ring pag-usapan ang proteksyon na dulot ng Espiritu Santo. Sa panahon ng takot at pangamba, ang Kanyang presensya ay nagdadala ng lakas na hindi kayang ipagkaloob ng sinuman. Ang ating pananampalataya ay nagiging aming kanlungan at sa pamamagitan ng pag-asa sa Kanya, nagiging matatag tayo sa harap ng mga pagsubok. Ang mga salitang ating binibigkas sa ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan at proteksyon sa ating mga buhay. Sa mga susunod na bahagi ng ating video, samahan ninyo ako sa pagtalakay sa mga konkretong hakbang na maaari nating gawin upang maranasan ang mga benepisyong ito. Hinihikayat ko kayong iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang mga karanasan ninyo sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok? Paano ninyo naramdaman ang presensya ng Espiritu Santo sa inyong mga buhay? At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga mensahe ng pag-asa, pagmamahal at inspirasyon. Ang bawat subscription at komento ay mahalaga at nagbibigay ng lakas sa atin upang ipagpatuloy ang ating misyon. Tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay sa paghanap ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon na dala ng Espiritu Santo. Naway maging inspirasyon ang ating talakayan sa bawat isa sa atin. Magsimula na tayo. Ang awit 23 ay nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa ugnayan ng tao sa Diyos bilang ating pastol. Isang simbolo ng gabay at proteksyon. Ipinapakita nito na sa bawat hakbang ng ating buhay, naroon ang Diyos upang tayo'y samahan. Sa mga talatang ito, makikita ang mga pangako ng kapayapaan at pag-aalaga sa mga sandali ng pagsubok. Ang mga salitang hindi ako matatakot sa anumang masama ay naglalarawan ng tiwala at kapanatagan na nagmumula sa ating pananampalataya. Sa mundong puno ng kaguluhan at mga pagsubok, ang pagkakaroon ng ganitong tiwala ay napakahalaga. Sa ating mga paglalakbay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok na nagiging sanhi ng takot at pangamba. Ngunit sa awit 23, ipinapaalala sa atin na sa gitna ng mga hamon, ang Diyos ay naroon upang tayo'y ihandugan ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos
ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari sa ating paligid, kundi sa ating pagtitiwala at relasyon sa Kanya. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa isip at katawan ay isang mahalagang aspeto ng ating kalusugan. Kapag tayo ay may kapayapaan sa ating puso, nagiging mas magaan ang ating mga pasanin. Ang ating isipan ay nagiging malinaw at nagagawa nating harapin ang mga hamon ng may lakas at determinasyon. Ang Espiritu Santo bilang ating tagapagtanggol at gabay ay nagbibigay sa atin ng lakas upang mapanatili ang kapayapaang ito. Sa mga oras ng kaguluhan, ang Espiritu Santo ang nagbibigay liwanag at nag-aalis ng mga alalahanin na bumabalot sa atin. Sa awit 23, ang imahe ng Diyos bilang pastol ay napakamakabuluhan. Isang pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa, nagbibigay ng sustansya at proteksyon mula sa mga panganib. Sa ganitong paraan, natutunan natin na ang Espiritu Santo ay narito upang ipakita sa atin ang tamang landas, upang tayo ay hindi maligaw sa ating mga desisyon. Ang pagkakaroon ng gabay mula sa Kanya ay nagpapalakas sa ating loob at nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa pagharap sa mga pagsubok. Ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na magpakatatag sa ating pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapaalala sa atin na laging may pag-asa. Ang ating tiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan na lampas sa anumang pangunawa. Sa mga oras ng pagdududa at takot, ang mga pangako ng Diyos ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa atin. Madalas din nating nararanasan ang mga sitwasyon na nagdudulot ng pag-aalala. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos, nagiging posible ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan na nagpoprotekta sa ating isipan mula sa mga negatibong pag-iisip. Kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng tulong, ang ating isipan ay napapalakas at nagiging mas handa upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang awit 23 ay isang paalala na sa kabila ng ating mga kahinaan, hindi tayo nag-iisa. Ang ating pastol ay laging nariyan upang tayo'y alagaan. Sa bawat hakbang, siya ang nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natututo tayong magpatawad, umunawa, at magmahal sa ating kapwa. Ang mga ito ay nagiging susi sa pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Sa ating paglalakbay, mahalagang alalahanin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay kumikilos na may pananampalataya, nagiging mas madali ang pagsasakatuparan ng ating mga layunin. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas, hindi lamang upang harapin ang mga pagsubok kundi upang magpatuloy sa ating misyon sa buhay. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging mga tagapagdala ng kapayapaan at pag-asa sa iba. Sa huli, ang awit 23 ay isang paanyaya upang yakapin ang kapayapaan, kalusugan at proteksyon na dulot ng ating pananampalataya. Sa bawat hakbang, kasama natin ang Diyos bilang ating pastol, nag-aalaga at nagbibigay ng gabay. Sa Kanya natutunan nating hindi tayo nag-iisa at ang kapayapaang ating hinahanap ay matatagpuan sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sa Filipos 4:6-7, sinasabi na, "Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na lampas sa lahat ng pag-unawa, ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus." Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paglalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nababalisa at naguguluhan. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa isip ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating espiritual na buhay. Sa mga panahon ng pagsubok, madalas nating nadarama ang takot at pag-aalala, ngunit sa pamamagitan ng pagtiyak sa ating mga iniisip at nararamdaman sa Diyos, nagiging posible ang pag-akyat tungo sa mas mataas na antas ng kapayapaan. Ang Espiritu Santo na ating tagapagtanggol at gabay ay nagdadala sa atin ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang estado ng pagiging na nag-uugnay sa ating puso at isipan. Ang kapayapaang
Ito ay may kakayahang linisin ang ating isip mula sa mga negatibong pag-iisip at mga alalahanin na madalas nating bitbit. Sa halip na magpakatatag sa takot at alinmang uri ng pangamba, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng isang pinto patungo sa katahimikan. Sa bawat panalangin na ating itinataguyod, tayo ay nagiging mas maligaya at mas malusog sa ating isip at espiritu. Ang tunay na kalusugan ay hindi lamang nagmumula sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa kalagayan ng ating isipan at puso. Isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao ang pagkilala sa ating mga kahinaan. Sa halip na itinatanggi ang ating mga takot at pag-aalala, dapat nating ipasa ang mga ito sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala, na ipapakita natin ang ating pagkilala na ang Diyos ay may kapangyarihang higit pa sa ating mga problema. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o nalilito, ang Espiritu Santo ang nagiging ilaw na nagbibigay ng gabay at nagbibigay ng lakas upang tayo'y muling bumangon. Kapag tayo ay nagdadasal, ang ating mga puso ay nagiging bukas, pagpapahayag ng ating mga pangangailangan at pangarap. Ang mga ito ay hindi lamang mga saloobin na dapat ipahayag, kundi mga pagkakataon para sa pakikinig at pagtanggap ng mga mensahe mula sa Espiritu Santo. Sa bawat pag-uusap kay Diyos, nagiging mas malinaw ang ating landas and ating mga desisyon ay nagiging mas maayos at mas nakabatay sa kanyang kalooban. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang kapayapaang dulot ng Espiritu Santo ay nagiging ating matibay na proteksyon. Tayo ay inilalayo mula sa mga negatibong impluensya at mga saloobin na nagdudulot ng stress at pagkabalisa. Ang ating isipan ay nagiging mas malinis at mas maliwanag, na nagbibigay daan sa atin upang mas makita ang mga positibong bagay sa buhay. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kapayapaan ay hindi lamang nakikinabang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga relasyon sa ibang tao. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal at humihiling ng kapayapaan, huwag nating kalimutang ipagpasalamat ang mga biyayang natamo natin mula sa Diyos. Ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng ating panalangin na nagbubukas ng pinto sa mas malalim na ugnayan sa Kanya. Sa ating mga pasasalamat, natututo tayong pahalagahan ang mga maliliit na bagay na madalas nating hindi napapansin. Sa kabuuan, ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng higit sa kapayapaan. Siya ay nagdadala ng kalusugan sa ating isipan at kaluluwa at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga negatibong impluensya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, sa bawat pagsubok na ating dinaranas, narito ang ating Espiritu Santo na handang magbigay ng gabay at suporta. Tayo ay inaanyayahan na buksan ang ating mga puso at isipan at hayaan ang kanyang kapayapaan na dumaloy sa ating mga buhay. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging mas maligaya, mas malusog at higit sa lahat, mas malapit sa ating Diyos. Sa ating pagninilay-nilay sa Isaiah 41:10, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng lakas at proteksyon mula sa Diyos. Sinasabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita. Itataas kita ng aking makapangyarihang kanang kamay. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa at katiyakan na nagbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng mga pagsubok at takot na ating nararanasan. Sa mundo ng maraming hamon, hindi maiiwasan ang damdamin ng takot at pangamba. Subalit, sa mga sandaling ito, ipinapaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang presensya ay palaging naririto, nagdadala sa atin ng kapayapaan na lampas sa ating pag-unawa. Ang Espiritu Santo, bilang ating tagapagtanggol at gabay, ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kapag tayo ay may takot, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay may kasama na mas makapangyarihan. Ang pagkilala sa presensya ng Espiritu Santo ay mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang Espiritu Santo ang nag-uudyok sa atin na dumapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay, nagiging mas malinaw ang ating relasyon sa Diyos. At sa gayon, nagiging mas matatag ang ating tiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala na ito ay nagiging pundasyon ng ating kalusugan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa ating isip at espiritu.
Madalas, ang mga negatibong pag-iisip at emosyon ay nagiging hadlang sa ating kalusugan at kapayapaan. Ngunit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natututo tayong ihandog ang ating mga alalahanin at takot sa Diyos. Sa Filipos 4:6-7, tayo ay hinihimok na huwag mag-alala, kundi ipagkatiwala ang lahat sa pamamagitan ng panalangin. Ang resulta, isang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay nagiging kalasag laban sa mga negatibong pag-iisip na madalas nating nararanasan. Ang ating kalusugan ng isip ay isang mahalagang aspeto ng ating kabuuang kalusugan. Kapag tayo ay naguguluhan o nababahala, kadalasang naaapektuhan ang ating pisikal na kalagayan. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating isip ay nagdudulot ng positibong epekto sa ating katawan. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas at proteksyon upang mapanatili ang kalusugan ng ating isip na nagsisilbing batayan ng ating pisikal na kalusugan. Kaya't sa ating mga buhay, dapat nating hanapin ang Espiritu Santo sa lahat ng pagkakataon. Sa mga oras ng takot at pangamba, hayaan nating magbigay siya ng lakas at suporta. Sa mga oras ng pag-aalala, ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya at hayaan siyang magdala ng kapayapaan sa ating isip at puso. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Espiritu Santo ay hindi lamang nagdadala ng proteksyon, kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating laban sa buhay, anuman ang hamon na darating. Sa ating pagninilay-nilay sa mga mensahe ng Diyos, naway patuloy tayong lumapit sa Kanya at buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang Kanyang mga biyaya. Huwag tayong matakot, sapagkat kasama natin ang Diyos at sa Kanya tayo ay may lakas, kapayapaan at matibay na proteksyon. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin upang ipagpasalamat ang mga biyayang ito at humingi ng tulong sa ating paglalakbay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa aming pagdadalangin. Nagdadala ng aming mga puso na puno ng pasasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat umagang sumisikat, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pangako, sa mga pangakong nagbibigay ng kapayapaan at kalusugan sa aming mga katawan at isipan. Sa mga sandaling puno ng takot at pangamba, ang iyong Espiritu Santo ang nagsisilbing liwanag at gabay, nagdadala ng kapanatagan sa aming kaluluwa. Panginoon, sa aming pagninilay, kami ay humihiling ng iyong saklolo at pag-iingat. Sa bawat pagdapo ng aming mga kamay sa mga bagay na aming ginagawa, naway makaramdam kami ng iyong presensya. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pagninanais na maging malinis at maayos ang aming mga isipan, upang sa bawat salita at gawa ay lumabas ang iyong pagmamahal at kabutihan. Hinihiling namin na ang Espiritu Santo ang siyang maging tagapagtanggol ng aming isipan sa mga negatibong kaisipan na nagdadala ng kaguluhan. O aming Ama, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng lakas upang muling bumangon. Tulungan mo kaming makilala ang mga bagay na tunay na mahalaga, mga bagay na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Naway ang aming mga isip ay maging handa sa mga hamon ng buhay at sa bawat pagsubok, matutunan naming umasa sa iyong mga pangako. Sa bawat suliranin na aming nararanasan, naway makita namin ang iyong mga kamay na nakahanda upang kami ay tulungan. Hinihiling namin ang kalinisan ng aming katawan, na ang bawat sakit at karamdaman ay mapawi sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Naway ang bawat selula ng aming katawan ay mapuno ng kalusugan at lakas upang kami ay makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa ng may sigla at kasiyahan. Ang aming mga puso ay puno ng pananabik na makita ang iyong mga gawa sa aming buhay. At sa bawat pagkilos namin, naway magbigay kami ng inspirasyon sa iba. O Espiritu Santo, kami ay humihiling na ikaw ang maging aming tagapag-alaga. Sa mga oras ng kaguluhan, naway madama namin ang iyong katahimikan na bumabalot sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang mga tamang desisyon at hakbang na dapat naming tahakin. Sa bawat araw na kami ay bumangon, naway ang aming puso ay puno ng pag-asa at ang aming isipan ay linisin mula sa mga alalahanin na nagiging hadlang sa aming paglago. Naway ang iyong liwanag ay patuloy na sumilong sa aming mga pamilya at komunidad. Hiling namin na sa bawat tahanan,
ang kapayapaan mo ay maghari at ang bawat miyembro ng pamilya ay magkaisa sa pag-ibig at pag-unawa. Sa mga oras ng hidwaan at di pagkakaintindihan, naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan upang ang bawat salungatan ay malutas sa pamamagitan ng pag-ibig at paggalang. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nawawala sa tamang landas, naway laging magbigay sa amin ng tamang direksyon. Ikaw ang aming gabay sa madilim na daan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at nag-iisa, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sa mga oras na kami ay natatakot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano, sapagkat alam naming ang lahat ng ito ay para sa aming kabutihan. O Diyos, ang aming mga panalangin ay patuloy na umaabot sa iyo. Hinihiling namin na sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, kami ay pagpalain ng iyong presensya. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng iyong mga biyaya, at ang aming mga isipan ay maging handa sa mga aral na nais mong iparating. Sa bawat hakbang namin sa buhay, naway ang aming mga mata ay manatiling nakatuon sa iyo, sa iyong mga plano at layunin para sa amin. Sa bawat sipag at tiyaga na aming ginagawa, naway maluwalhati ka sa aming mga gawa. Sa aming mga pagsisikap na maging mas mabuting tao, bigyan mo kami ng lakas at katatagan. Sa mga pagdadaanan naming hamon, palakasin mo kami at ihanda sa mga pagkakataong kami ay susubukin. Sa mga pagkakataong kami ay nagdududa, naway ang iyong mga salita ang siyang maging gabay namin. Sa lahat ng ito kami ay nagtataglay ng pananampalataya na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sa bawat hakbang namin, ikaw ang aming kasama. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming lakas. Sa bawat tagumpay, ikaw ang aming dahilan upang magpasalamat. Naway ang aming mga puso ay laging puno ng pag-asa at pagmamahal, at ang aming mga isipan ay magpatuloy na linisin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagdadala ang mga dalangin na puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa bawat araw, kami ay nakadarama ng iyong pag-ibig na bumabalot sa amin, nagbibigay inspirasyon upang patuloy na lumakad sa landas ng kabutihan. Naway ang aming mga puso ay maging salamin ng iyong pagmamahal, upang sa bawat tao na aming makakasalamuha, madama nila ang iyong presensya sa aming mga salita at gawa. Panginoon, huwag mo kaming hayaan na maligaw sa mga tukso ng mundong ito. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, naway manatili ang aming tiwala sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na ipaglaban ang aming mga prinsipyo at paniniwala kahit sa gitna ng mga pagsubok at pagdududa. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at sa bawat pagkakataon, magbigay kami ng liwanag sa mga tao sa paligid namin. O Espiritu Santo, kami ay humihingi ng iyong gabay sa aming mga desisyon. Sa bawat hakbang, naway maging malinaw sa amin ang mga landas na dapat naming tahakin. Ituro mo sa amin ang mga tamang hakbang at bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang mga pagkakataon na makakapagbigay dangal sa iyo. Sa aming mga desisyon, naway ang mga ito ay maging salamin ng aming mga layuning maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Nais naming dalhin sa iyo ang aming mga pangarap at ambisyon. Sa mga pangarap na ito, naway hindi kami mawala sa tunay na layunin ng aming pagkakaroon ng mga ito. Huwag mo kaming hayaan na ang aming mga hangarin ay mapuno ng sariling interes, kundi naway maging daan ang mga ito upang makapagbigay ng kabutihan sa iba at upang makapaglingkod sa iyong mga layunin. O Diyos, ituro mo sa amin ang tamang puso sa aming mga pangarap upang sa huli ay magdala ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga desisyon, bigyan mo kami ng kapanatagan. Palakasin ang aming loob upang hindi kami matakot sa mga hamon na dala ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa mga oras na kami ay nalulumbay at nag-iisa, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Huwag mo kaming iwanan, O Diyos, sa mga oras ng pangangailangan. Naway ang iyong liwanag ang magbigay ng gabay sa bawat madilim na sulok ng aming mga isip at puso. Panginoon, sa mga oras na kami ay nag-aalinlangan, naway ang iyong mga salita ang magsilbing ilaw na magdadala sa amin, pabalik sa tamang landas. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano,
Kahit na sa mga sandaling hindi namin nauunawaan ang mga ito, turuan mo kaming magdasal ng may pananampalataya at naway ang aming mga panalangin ay maging daan upang mas mapalapit kami sa iyo. Sa bawat pagkakataon, naway ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng anumang sagot na iyong ibibigay. Maging ito man ay oo, hindi, o hindi pa ngayon. Hiling namin o Diyos na sa bawat pagsubok na aming pagdadaanan, kami ay maging matatag at hindi mawala sa aming layunin. Palakasin mo kami sa mga pagkakataong kami ay natatabunan ng pagdududa at takot. Naway ang aming mga kagalakan ay hindi nakabatay sa mga material na bagay, kundi sa mga simpleng biyayang iyong ipinagkakaloob araw-araw. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng sakit at pasakit, bigyan mo kami ng lakas na patuloy na umasa at magtiwala sa iyong kapangyarihan na magpagaling. O Diyos, sa lahat ng ito, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Naway ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong habag at awa. Sa bawat araw na kami ay bumangon, naway maging sariwa ang aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Naway ang aming mga isip ay maging malaya mula sa mga alalahanin at takot at matutunan naming yakapin ang mga hamon ng buhay bilang mga pagkakataon upang lumago. Sa huli, kami ay nag-aalay ng aming mga panalangin na may tiwala na iyong naririnig at tinutugunan. Naway ang aming mga puso ay patuloy na lumago sa pagmamahal at pananampalataya. Sa lahat ng aming mga pagsisikap, naway ikaw ang aming inspirasyon at lakas. Salamat sa iyong walang katapusang pagmamahal at pagkalinga. Naway ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at kaluwalhatian. Amen. Sa ating pagwawakas, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng ating mga katawan at isip bilang mga templo ng Espiritu Santo. Sa mga oras ng pagninilay-nilay at panalangin na ating ginawa, naway nagkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano ang kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon sa ating mga buhay. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang bahagi ng ating pananampalataya. Siya ay isang mahalagang katuwang sa ating paglalakbay. Madalas tayong abala sa ating mga pang-araw-araw na gawain, nakakalimutan ang ating tunay na kalagayan, ang ating pangangailangan sa Kanya. Sa ating pagninilay, naway naisip natin ang mga aspeto ng ating buhay na kailangan ng pagkilos at pagpapabuti. Ang kalusugan ng ating isip at katawan ay hindi lamang nakabatay sa mga pisikal na bagay, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalagayan. Kapag tayo ay nananatiling konektado sa Espiritu Santo, nagiging mas madali ang pagdanas ng mga biyayang ito. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang kanyang kapayapaan ay nagiging ating kanlungan. Ang ating mga isip ay maaaring maging magulo at puno ng alalahanin, ngunit sa pamamagitan ng ating pananampalataya, maaari tayong makahanap ng katahimikan. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas. Sa mga sitwasyong tila wala tayong makitang solusyon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Espiritu Santo ay nariyan, handang umalalay at magbigay ng lakas. Ang kalusugan naman ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kondisyon. Ito rin ay tungkol sa ating emosyonal at espiritual na estado. Ang tamang pag-aalaga sa ating sarili ay isang anyo ng paggalang sa kanyang nilikha. Ang ating katawan ay isang regalo mula sa Diyos. Naway ipagpatuloy natin ang pagsasanay ng ating mga katawan, hindi lamang upang maging malakas, kundi upang makapaglingkod sa iba. Ang pagkakaroon ng malusog na katawan ay nagbibigay daan sa atin upang mas makapaglingkod sa ating mga kapwa at mas mapalaganap ang kanyang mga mensahe. At sa usaping proteksyon, lagi nating tandaan na ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa harap ng mga hamon. Sa bawat panganib at takot, ang Espiritu Santo ay nagiging ating kalasag. Ang kanyang pagkilos ay nagdadala ng kapanatagan sa ating mga puso. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, tayo ay kasama niya. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman mabibigo. Sa tuwina, tayo ay mayroong matibay na batayan sa ating pananampalataya. Habang nagwawakas tayo sa ating devotional na ito, naway
Patuloy na umagos sa ating mga puso ang mga mensahe ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pinagdaraanan. Magtulungan tayo sa pagdadala ng liwanag sa isa't isa at maging tagapagdala ng pag-asa sa mundong puno ng mga pagsubok. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang mga plano para sa atin. Naway ang bawat araw ay maging pagkakataon para sa atin na magpasalamat at magpuri. Ang ating mga isip at katawan ay dapat na maging handog sa Kanya at sa mga simpleng bagay makilala natin ang Kanyang presensya. Magpatuloy tayong lumakad kasama ang Espiritu Santo dahil sa Kanya ang ating mga buhay ay puno ng ligaya at kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating oras na ito. Naway bitbitin ninyo ang mga aral na natutunan natin at ipamahagi ito sa iba. Patuloy tayong magkaisa sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Diyos. Magsimula tayo ng bagong araw na may puso ng pagpapahalaga at pasasalamat sa Kanya.